ang agam-agam namin, yung chairman, si Senator Ping Pinky. Lacson, ay Nako. nagsalita na questionable, dubious ang mga karakter nito, marami sa kanila ay dishonorably discharged. Nako. So, meron na siyang bias kaagad eh. Pero gusto kong ipaliwanag kay Senator Lacson at naiintindihan niya. Yan, Attorney Levy Baligot. Paliwanagan mo yung Ping Lacson na yan, ha? Panigurado, hindi na ho magagawang issue nitong si Ping Lacson ang notaryo dito sa isa na to. Kasi ho, itong si Attorney Levy Baligod, ilinabas niya na ho yung actual video ng pagpapanotaryo nitong 18 ex-Marines kaugnay dyan sa kanilang mga isiniwalat noong nagdaang linggo. At dito rin ho sa video na to, continuation ho tayo, napakarami ho palang tinalakay ng third floor studio at nito si Attorney Baligod kahapon. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na nga, bago natin umpisahan yan, nakita ho natin sa social media, ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. No, talagang nakikita ho natin yung diversion, yung katakawan sa mga ari-arian, pati hindi kanilang pinag-iinteresan. Eto, breaking news ho ito, 18 hours ago, nakita ho natin sa mundo ng social media. Makati Court freeze, massive empire o Pastor Apollo Kibuloy, everything from bank accounts to fire trucks and a private jet now under government lock. Anong klase kalokohan to? Di ba? Anong klase kalokohan to? Hindi galing flood control yan. Ika nga pinagtulong-tulungan yan ng mga membro ng KOJC. Ngayon, ang gagawin ng administrasyon, dahil nga siguro wala na siguro manakaw itong mga walang yang to, o naghahanap silang pang-divert ng issue dahil yung issue ng mga anomalyang flood control, bukas Lunes, mas iinit ho yan mga kababayan. Wala ho silang magagawa kung hindi harapin yung akusasyon, aligasyon ng mga magigiting nating mandirigma na lumabas at nagpatotoo na talagang merong diniliver na maleta sa Ilocos Norte. Yun ang problema dito. Ngayon, dahil nga umiinit ang issue, kailangan ho nila ng isang balita na kung saan kahit pa paano matabunan yung pagkaka-implicate ng mga politiko na malapit sa Malacanang. O sino ba naman ang gagawin nilang pang-divert ng issue? Siyempre, Pastor Kibuloy, kung pwede itong si BP Sara. Kaso may impeachment na. Kung pwede si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaso nagkakaroon ng confirmation of charges kay Tatay Digong sa ICC. Sino pa bang available? Itong si Pastor Kibuloy. Galingan nyo, ang bola umiikot. Diba? Umiikot ang bola. Huwag kayong masyadong para dito sa mga gumagawa ng mga ganitong klaseng desisyon kaugnay dito sa mga individual kagaya nitong si Pastor Kibuloy. Ganyan din ang gusto nilang gawin kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at ito ang mga ating masasaksihan sa papalapit na impeachment laban dito kay VP dyan sa House of Representatives. Pero balita natin, malabo na daw matuloy yan. Kaya dahil nga yung impeachment na yan, administrasyon ang may pakana, hindi ho nila nanaisin na maya't maya sa balita hindi natuloy o mahina na ang impeachment laban dito kay VP Sara. Kaya naman, ang pinagdidiskitahan ho nila ngayon itong si Pastor Kibuloy. In a sweeping 12 pages asset preservation order na Makati Regional Trial Court Branch 147 has lapped a hold on 12 bank accounts, 37 real estate properties, 25 vehicles including 2 fire trucks, fuel tanker, and even Cessna aircraft linked to Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, NKOJC Executive Pastor. Anong kalokohan to? Bakit hindi nyo unahin yung ninakaw sa kaban ng sambayanan, yung ibinigay na mali-malitang pera doon sa mga magnanakaw na congressman? Diba? Dito, kaya natin ipinakita to. Ito ho, ang gaano kabangag ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Ganyan kabangag ang administrasyon na to. Ganyan napaka-problematic ng ating sistema ngayong mga panahon na to. Imbis na unahin yung trilyong ninakaw, daang bilyong ninakaw sa kaban ng sambayanan, ang pinagdidiskitahan yung pinaghirapan ng isang organisasyon na talagang lumaki
at napakaraming miyembro ngayong mga panahon na to. Yan ho eh. Bakit? Kinakabahan na ba kayo? Bakit? Natatakot ba kayo? Baka yung mga asset na yan eh, sa papalapit na eleksyon eh, makasangkapan ng kung sino man. Huwag ko yung masyadong praning. Yung wala pa tayo sa eleksyon. Laging sinasabi ng amo nyo eh, matagal pa naman ang eleksyon. Di ba? Huwag muna, trabaho muna tayo. Anong trabaho? Alam nyo ha? Alam nyo talaga mga walang hiya kayo. Pero ika nga eh, umiikot lang ang bola. Nandyan ang asset, wala ang asset, sa ayaw sa gusto nyo magiging presidente si BP Sara. At pag nagkataon, lahat ng kabalbalan na to, eh mailalagay natin sa ayos. Para doon sa mga nautusan o ika nga eh, nahatiran ng maleta, gano'n. Nako. Nakakalungkot tong isipin na meron hong ganitong klaseng anong basihan? Anong basihan? Yung kay alias Rene? Yung sinabi, yun ang pinagbasihan eh, yung mga ilinatag na tag dito na witness ni Risa Hontiveros. Nakalaunan sinabi nila binayaran sila ng chairperson ng Committee on Children, Women and Children dyan sa Senado. Yun ang naging basihan? Hindi, nagtatanong tayo kasi hindi ko natin malaman kung walang kapararakat ng mga ganitong klaseng balita. Masyadong obvious, diversionary tactics to dahil nalalapit na dito sa mga siraul na to, dito sa mga bangag na to, yung issue ng mga manumalyang flood control project. Lipat ho tayo ngayon dito sa, ito yung pinakaabangan ng mga kababayan natin. Para dito kay Attorney Levy Baligod, job well done sir. Palakpakan natin, saludo. Hindi mo na hinayaan na mahalin tulad dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, mga bata natin. Bata parang kilala mo eh, bata natin. Ay, mga tropa natin, tropa eh. Mga di ba sundalo, tropa. O, mga tropa, 18 yan eh. Ito, tropa na yan, marami na yan eh, di ba? Hindi mo nayaan na mahalin tulad ang kanilang kapalaran doon sa siniraan nitong si Ping Lacson ng kredibilidad, di ba? Ang ganitong tirada ng reaction. Siyempre, pagka nagsinungaling ka sa isang bagay, medyo questionable na ang iyong credibility. Gano'n ang atake nila eh. Ang atake nila, pag nagsinungaling ka sa isa, posible magsinungaling ka sa pangalawa. Dito, sabi nitong si Atty. Baligod, medyo yung si Ping eh, medyo medyo merong pagka, gawin ko, videohan ko para etong si Ping eh, hindi na niya magawang issue. Eto Ping, para sa iyo to, lang yaka, okay? Magandang araw po mga Ginoo. Ako po si Atty. Charlie Pascual. Saludo, palakpakan ko muna sila, siyempre. Palakpakan ko muna sila para talagang, ika nga eh. Sa lungsod ng Las Piñas. Kayo po ay nandito ngayon sa aking harap. Meron po kayong daladalang dokumento na pinamagatang pinagsamang sinumpang sa Laysay. Kinukumpirma niyo po ito. Tawagan ko po lahat ng mga pangalan na nandito sa pinagsamang sinumpang sa Laysay. Itatas niyo po kami yung kung sino kayo po ito. Tama po. Sino po si Mr. Bernard Itube? Mr. Roosevelt N. Waupan. Nako, Ping Lacson, paano ba yan? Meron ng video ng notaryo. Hindi nyo na pwedeng patawagan tong abogado at ako. Hindi pala, hindi na pala pwedeng patawagan noong mga involved dito sa mga maanomalyang flood control project at takutin yung abogado na nagnotaryo kasi nabidyohan. Hindi siping ha. Hindi na pala pwedeng patawagan ng mga Nako po, Pingke. Yari ka dyan. Si Mr. Benny S. Bulontate. Si Mr. Johnny A. Buduan. Si Mr. Rodante P. Ordilio. Si Mr. Rene Boy O. Julian. Si Mr. Christopher P. Esquivel. Mr. George O. Villalon Jr. Si Mr. Romeo Romel O. Bobares. Si Mr. Gil N. Natividad Jr. Si Mr. Anselmo Taberto. Si Mr. Joel G. Cadyao. Si Mr. Romel C. Galapon. Si Mr. Cecilio S. Laroder. Si Mr. Bernard A. Gumbal. Si Mr. Crisani L. Dado. Si Mr. Fidel N. Corpus. At panghuli po si Mr. Walter N. Banansan. Meron po dito mga government ID na inyo pong sinumite kasama po ng salaysay na ito. Kinukumpirma niyo po ba itong mga ID na ito? Hindi niyo binigay. Tama po. Kayo po ang lahat nagbigay nito. Okay. Tatanungin ko po kayo,
May mga nakapirma po sa mga pangalang binanggit ko sa taas po ito. Tatanungin ko po kayo, ito ba'y pirma po ninyo? Okay. Bernard Tube, pirma po? Okay. Nako. Ping Lacson! Nako, wala nang ano dito. Wala ka nang sasabihin na kung nagsinungaling siya sa isa, hindi pwede magsinungaling din sa pangalawa. Di ba? Dito, actual footage ng pagkumpirma ng kanilang pirma, ang tawag dito, ng kanilang ID dito sa affidavit na to. O, ang palusot na naman yan. Bakit ba? Magkakasama ba sila laging nagdi-deliver? Bakit isa lang ang affidavit? Yung isang sinto-sinto, ganun ang argumento. Meron nga silang group chat. At nandun si Zaldico. Yung group chat na yon na kung saan lahat sila nakakakita. Kaya ano yan, kumbaga yung nalalaman ng isa, lahat kayo, nalalaman nyo lahat. Diba? Kaya pagka si PH nag-deliver ng tilapia, hindi tilapia, nag-deliver ng talong, yan. Malalaman nitong si Juan kasi pares kami nasa nasa group chat eh. Confirm ba, sir? Oh, PH, na-deliver mo ba yung mga talong dito kay Zaldico? Oh, sasabihin ko dun sa group chat, kasama si Juan doon, na-deliver na ito picture, meron pa selfie sa loob ng bahay sa Ilocos Norte. Yari, di ba? Ganun lang naman yun. Maupang, pirma po ninyo? Yes, sir. Okay. Kenny Bulutante, pirma po ninyo. Johnny Buduan, pirma po. Rodante Orbillo, pirma po ninyo. Okay. Rainy Boy Julian, pirma po ito. Okay. Christopher Esquivel, pirma mo po ito. George Villalon, pirma mo po ito. Junior. Romeo Romel Robares, pirma mo po ito. Okay. Kim Natividad Jr., pirma mo po ito. Anselmo Taberdo, pirma mo po ito. Walter Mananansan, pirma mo po. Okay. Jolie Cadyaw, pirma mo po. Romel Sigalapon, pirma mo po. Yes, sir. Okay. Cecilio Laroder Jr., pirma mo po ito. Bernard Bumban, pirma mo po ito. Okay. Lisan Hidalgo, pirma mo po ito. Fidel Corpus, pirma mo po ito. Ito po ay pinagsamang sinumpang salaysay. Kinukumpirma niyo po ba na inyong mga salaysay ang nakapaloob dito sa dokumentong ito? Yes. Paano ba yan? Yung mga kaibigan nito si Ping Lacson, hindi na pwedeng takutin yung abogado kasi nabidyohan na eh. Pati pirma, pati ID, kinumpirma mismo ng mga ex-marine natin. Mga sundalo na lang. Kasi mahirap yung yung hindi naman pala lahat marines. Hindi, mandirigma na lang. Mga mandirigma natin, di ba? Ano na lang, kung army man sila, marines man sila, kasi nila, ginugulo nila usapan, hindi naman talaga 18 di ba? Yung dalawa pala, sundalo. Bali yung 16, yun lang ang marines. Wala na tayong maraming pinag-uusapan kung ilan ang marines, ilan ang sundalo. Basta mandirigma, yan. Pusang loob niyo po ba itong binigay, itong salaysay na ito? Opo. May tumakot po ba sa inyo? Wala. May pumersa? Wala. May pinangako po ba sa inyong gantimpala o pera? Wala po. Kinukumpirma niyo po ang mga pirma niyo rito? Opo. Maraming salamat po. Maliwanag ho yun. Tapos ilipat na ho tayo dito sa continuation ho ito nung ating naputol na video kahapon. Game. Other na police like na ang maalala ko, ang isa doon ay mas malaki ang binibigay na komisyon sa mga mambabatas, parang 70%. Samantalang si Napoles lamang ay 60% kadalasan, no? Very limited yung 70% ang kanyang binibigay. Attorney Levy. Hindi po tayo napapakiusapan kasi pagdating sa malalaking korupsyon. Maraming salamat naman po. Okay, Marlon. Attorney Levy, balikan ko lang po yung kay Bongbong Marcos. Sabi nyo, kasama siya ron sa PDAP scam, sa Napoles scandal. What went wrong? Bakit yung hindi siya nakasuhan? At ano ho ang partisipasyon ng isang Maya Santos? Ang pagkakaalala ko Nako. yung si Maya Santos ang unang isa no sa mga naunang ginamit nila na tulay kay Gidang Napoles. And eventually merong isa pang babae
I think I cannot recall her name now, no, but and then may mga kwento na yung mga witnesses natin na hindi na sila dumaan sa intermediaries at sila mismo yung kumausap kay Mrs. Napoles, no? May mga ganong kwento. I think hindi siya nasali dahil 2007 to 2009 lamang ang ibinigay na mandato sa amin ng DOJ at saka ng Office of the Ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman naman, kinausap ako ni dating Ombudsman Carpio Morales at ang sabi niya, Levy, in Ilocano, no? Kinausap niya ako sa Ilocano. Pero ang sinasabi niya essentially, Levy, mag-focus lang muna tayo sa 207 to 209 dahil kung ipaprocess natin lahat ng nasa inyo ay mabibilaukan kami dito sa opisina ko, sabi niya. So ako naman naintindihan ko kaya nag-focus lang po kami doon. Pero I want to make this clear, lahat po yan ng mga dokumento noon ay naisumite namin sa DOJ at saka sa Special Task Force ng NBI, no? Yung dokumento patungkol sa 14 na senador at saka about 198 na congressmen. Si Maya Santos yung bagman ni Marcos Jr. doon sa PDAP scam. Nako, Opo, nagamit din siya. Kaya if you will recall, idol ko talaga to si Boss Marlon. Malupit. Palakpakan natin. Push natin yan. Huwag natin tigilan yan si Maya Santos. Bagman pala. Di umanong bagman ni Marcos Jr. na bulgar. Nako, yari. nung nanalo na si President BBM bilang Pangulo, ay naupo si Maya Santos sa Department of Agriculture, no? Dahil ang unang inappoint yata nila na secretary diyan si Siya po ang hindi. unang. Meron siyang inappoint na maikli lang, tinanggal din nila eh. Pero dati ng DA secretary po 'yon at inappoint din nila na magtrabaho si Maya Santos doon. But it was very brief, no? Maybe about 4-6 months only and tinanggal na rin siya. Magkano ho ang kinita ng isang Bongbong Marcos noong panahon ng PDAP scandal? Hindi ko po maalala ngayon kasi 100? I think it's around 100. Di po, ang palagay ko na pumasok kay Napoles is around 200 po yata eh. Kung hindi ako magkamali, pasensya na kayo. Pero it should be more than 100. The questions, Attorney Levy, Yung although po yun ang ibig ko pong sabihin, about 100 to 200 million of PDAF, yung Fund. pondo ng PDAF, ang Oo. idinaan nila kay Ginang Napoles. yes, we were Grabe. asking, although these are of public records po, but only to establish na ever since ngayon na presidente na siya at meron hong mga ganyang corruption under his leadership, gawain na po noong pang siya ay senator po ba siya nito o congressman po ano? Senator, senator Senator siya. na siya during the ano. Yes, Kuya Ibi, you have a question? Yes, Attorney Levy, no? Ninarrate mo sa amin, no, na itong talamak na corruption at systematic at systemic na pangungurakot at pagnanakaw sa ating gobyerno goes back, no? And even before Pinoy's time. And you said to us na halos pare-parehong mga tao na rin, no? May mga bagong players, may mga old players. At sinabi mo rin, no, na nag-interdict itong Pinoy administration noon. Nag-imbestiga sila, tapos biglang huminto. At nakikita din natin yan dito sa Bongbong Marcos administration. Nagbuo sila ng ICI, nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee, pero pag umabot na sa mga pangalan na sa tingin natin ay siyang may kinalaman sa pagnanakaw na ito, ay biglang na pinuputol at biglang naiiba yung naratibo. Which means, ang daming tao, malalaking tao, na involved dito. Mula kay Pinoy hanggang kay Bongbong Marcos. Ano ngayon ang preparasyon? Yung personal mo
at yung pamilya at yung mismong mga witnesses natin ngayon in terms of security? At ano na nga ba ang estado nila ngayon sa kanilang mga banta sa buhay kung meron man silang natatanggap na? Meron naman po mga threats, no, bago pa sila lumabas dahil mukhang nalalaman na ng ibang mga individual na nagnanais na pagtakpan itong malaking pagnanakaw na ito, no. Pero ang sinasabi ko sa mga dating sundalo ay we should live a normal life kasi tama naman ang ating ginagawa. Parang hindi yata tama na tayong gumagawa ng tuwid, tayo pa ang natatakot. At yung mga magnanakaw na yan, sila pa yung nananakot. Parang baliktad po yata. So sabi ko, it should be our mindset na normal lang tayo, no? Pero we observe also adequate security measures para alam mo na may pera yung ating mga napangalanan at meron din silang impluwensya, no? And sa totoo, ito first time kong maibahagi ito sa publiko nung isang gabi lamang, no? Ay merong pinasok na 3 bahay ng mga dating kasamahan nila, no? Mga dating empleyado rin ni Saldi Gutesa. At ang report sa akin ay merong isa sa Cagayan Valley, merong isa sa Iloilo, at hindi ko matandaan yung isang lugar na kung saan ay pinasok, no, ng mga nakabonet yung bahay nung dating kasamahan nila. At wala namang kinuha or whatever, basta pinasok, siguro nagpakita, may bonnet. Ganun po ang natanggap kong report nung isang gabi. Yung mga pinasok na yun, hindi sila mga sundalo, no? At hindi sila parte nung 18 na Hindi po lumantad. kasama doon sa 18. Hindi rin po kasama yung... Pero sa ngayon, ayoko munang magbanggit doon sa mga susunod, no? Kung ilan o whatever. Pero malaki po yung aking paniniwala na yung mga ibang nakausap ko po noon ay susunod din sila. Attorney Levy, naniniwala pa rin po ba kayo? Because you always say no na nag-iingat ho kayong pangalanan ang mga involved po na media personalities na nakatanggap ng, sabihin na nating envelope man po yan or paper bag man po yan, small, medium, large po yan na maleta, ano. Because the very nature po ng media is public and mas exposed po sila sa publiko, lalo ngayon pong merong mga nagpaparatang na sila po ay humipo ng kaban ng bayan. Naniniwala pa rin po ba kayo na hindi po dapat sila mapangalanan? Ako po ay ganito, no? Sa aking personal na pananaw, yung tinanggap na pera ng media personality ay hindi niya tatanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanya kasi meron din siyang serbisyo, no? So hindi niya tatanungin kung nakaw ba yung ibinibigay sa kanya. Pero ang trabaho niya ay of course kasama yung fake news, paninira ng mga ibang tao at sa ngayon ay biktima na nga kami ng mga fake news, no? Pero kung sa tamang forum, kung ang ombudsman later on magtanong or ang Senado man o ang House of Representatives ay magsagawa ng isang investigasyon at may magtanong sa mga dating sundalo na ito kung sino ang mga yan, ay magsasabi sila. Okay, ganito lang. Handa po ba kayong humarap sa Blue Ribbon Committee hearing since nag-file po ng resolution si Senator Amy Marcos na buksan ang kasong ito? Yun nga po ang isang agam-agam namin ngayon dahil nung una ay handa naman kaya nga sila gumawa ng isang pinagsamang sinumpaang salaysay. Yung pinanotaryo nila ay isinapubliko na nila yon dahil naging public document na yung kanilang pinirmahan, no? At ibinigay na rin namin sa ombudsman. Pero kung ang Senate Blue Ribbon Committee ay magnanais na imbestigahan ito,
ang agam-agam namin, yung chairman, si Senator Ping Pinky. Lacson, ay Nako. nagsalita na questionable, dubious ang mga karakter nito, marami sa kanila ay dishonorably discharged. Nako. So meron na siyang bias kaagad eh. Pero gusto kong ipaliwanag kay Senator Lacson at naiintindihan niya. Yan, Attorney Levy Baligot. Paliwanagan mo yung Ping Lacson na yan, ha? Kailangan talaga paminsan-minsan pinapaliwanagan yan eh. Paliwanagan mo. Ito, na pag sinabi mong dishonorably discharged ang isang sundalo, maraming ibig sabihin nun, malawak. At yung ilan sa kanila, merong Hindi kasi yung dishonorably, yun lang ang gusto nilang marinig ng ating mga kababayan, yung dishonor, yung ganun, yung tipong, ay naku, yun, natanggal sa ano yan dahil sa hindi maganda yung pagkakatanggal niya sa serbisyo. Mantakin niyo ho mga kababayan, mag-absent lang ho pala kayo. 'Di ba? Kung pwede kayong matanggal sa pwesto, yung walang paalam, yung di kayo sisipot sa trabaho, yun, dishonorably discharged na kayo noon. Kunyari, yung anak nyo nagkasakit, nagka-problema, ano mang problema sa bahay, hindi talaga mauna yung trabaho sa pamilya. Unahin mo yung pamilya, di ba? O, wala kang magagawa dahil wala nang aasikaso, ikaw aasikaso, ano magagawa mo? Dishonorably discharged ka na nun. Kahit ano pang ginawa mo, yung grades mo, maghanda nung nag-aaral ka, yung pagpasok mo, yung mga accomplishment mo, magawa mo lang yung isang bagay na yon, dishonorably discharged ka na kagad. Ganon ho katindi ang ano na yan, yung dishonorably discharged. pinabantayan na pasyente Oh, na pasyente. miyembro ng kanyang pamilya at hindi siya nakabalik ulit para mag-report. At dineclare siya na AWOL or absent without official leave. At dahil dyan ay you will be separated from the service at makakategorize ka na dishonorably discharged. So hindi naman ibig sabihin po ito na nagnakaw sila o nang estapa sila o nakapatay sila ng tao kasi very broad yung dishonorably discharged, no? At because of that term nagkakaroon tuloy ng masamang impression na itong mga dating sundalo na ito ay nagnakaw. Hindi naman po ganon, no? At pinapanindigan namin na 16 sa kanila ay former Marines. Attorney, balikan ko lang yun sa mainstream media. Since naikumpara mo rin naman doon sa PDAP, tinulungan ka kahit papano, nilabas sila yung istorya, particular yung PDI and Rappler. Kasama ba sa listahan ng mga tumanggap na media yung PDI, Rappler, PCIJ at ilan pang mainstream media? Wala naman pong ganon, no? Ang sinasabi nila yung media operator, ito yung in charge sa pagbibigay ng pera sa mga media practitioners. At hindi na nila alam yon kung sino ang binigyan. Ang alam nila yung tatlong media operators na nakikita nilang binibigyan at tumatanggap naman. Yung Philippine Daily Inquirer po kasi noon ay ang editor-in-chief si dating ginang the late Mrs. Leti Jimenez Magsanok, no? At saludo ako kay pero wala na siya dito. Hindi ko na rin po alam kung ano ang nangyari sa Inquirer after Mrs. Leti Jimenez Magsanok. Attorney Levy, no? Dito ngayon sa ginagawa ninyong expose at maihambing natin sa PDAP scam na expose mo noon na very explosive din, mukhang nag-iba na yung landscape, no? At sabi mo nga, no, doon sa panahon ng PDAP scam, nandun pa yung integridad at yung Inquirer at yung Rappler na siyang nagpalaganap, no, ng balita na yon. And I would think, no, na yung simbahang Katoliko ay nasa poder mo rin noong mga panahon na yon na nag-e-expose ka sa PDAP. Ano pong masasabi nyo na sa panahong ito parang nabaliktad na eh? Sa panahong ngayong ito, yung mga mainstream media na yan ay parang sila na po ang gumigiba sa iyong legasya at sa iyong kredibilidad. Yung simbahang Katoliko ay parang
pipi, no? At bingi sa mga ah, anong tawag dito, napakalaki at napaka-controversial na mga expose na ginagawa ninyo. Ano pong masasabi ninyo at pwede ho ba kayong mahingan ng opinion at pananaw bakit nagkaganito po tayo? Dito po sa media or yung fourth estate na sinasabi, siguro magkaroon tayo ng batas dapat na ilimit yung ownership ng isang tao sa mga mainstream media na ito. Kasi kung makikita po ninyo ngayon, Mm. ay ilan lamang na mga tao ang nagmamay-ari ng napakaraming mainstream media outlets, yung print at saka TV, no? Kung titingnan nyo ngayon yung ownership ng mga yan, kontrolado na rin ng ilang mga politiko, no? So kailangan siguro tayong magkaroon ng legislative measure, no? Curative legislative measure para walang politiko na magkaroon ng economic interest sa mainstream media na ito, no? O kahit dito sa yung ano ba dito, yung may Social media. radio, Social media. pati sa radio, no? Pati sa radio. Traditional Oo, and kasi- social media. Traditional kasi media. kung ilang tao lamang na politiko pa ang nagmamay-ari ng economic interest sa mga ito, ay siyempre naman may impluwensyahan. They can not only shepherd but shape the public discourse to their liking, Mhm. no? Pangalawa, dito sa ating Roman Catholic Church, I heard what Archbishop Soc Villegas stated during his sermon, na ang sabi niya, all the faithful must unite to fight corruption. At napakaganda pong statement yon. At ang masasabi ko po ay Archbishop Soc Villegas, nandito po ang 8 dating sundalo na sinasamahan ko na nag-expose ng corruption, at sana pakinggan nyo kami, no? Scrutinize our motive if you want. Scrutinize the information coming from these eyewitnesses, at handa po kaming sumailalim sa inyo at tuparin yung sinasabi ninyo na all the faithful must unite against corruption. Wala po dapat tayong pinagtatakpan. Attorney, bago po tayo pumunta sa last few questions natin, no, mag-engage lang po kami ng isang question mula sa netizen po, sa isa sa mga viewers natin. Here, Yan. si Kael said, Attorney, I know you would like to give due process a chance, being a member of the bar yourself, but with what has transpired, do you at least have a contingency plan in case due process no longer works? Alam niyo po ay napakabigat na katanungan yan, dahil as an observer or even a student of political science and economics, nakikita ko po yung seryosong sitwasyon ng ating bansa ngayon. At what I dread now is a political phenomenon that may happen to our republic, yung tinatawag na disengagement from the state. Ang ibig pong sabihin, yung mga tao ay ayaw na nilang makialam kung ano man ang nangyayari sa ating bansa. At ang patutunguhan niyan ay dadami ang mga tao na ayaw nang magbayad ng buwis, hindi na sila sasali sa mga halalan dahil yung ating halalan ay questionable na ang kanyang integridad, and so many other reasons, no? At makikita ninyo yung ating mga institusyon. Under our republic, we have the 3 great branches of government, yung executive, legislative, judiciary, and lahat may question eh. Ako, handa akong magsabi na meron tayong mabigat na problema sa ehekutibo, dahil ehemplo nito ay yung 8-point agenda ng kasalukuyang administrasyon ay hindi lang natutupad kundi
nababalasubas pa at nagde-deteriorate ang mga importanteng sektor na ito na gusto sana nilang iangat, no? Pangalawa ay involved siya sa sa mismanagement ng ating pera. Halimbawa nito, pinirmahan niya yung maraming tatlong magkakasunod na General Appropriations Act na napakadami doon yung unprogrammed appropriations. Pero alam niyo po yung unprogrammed appropriations ay ibig sabihin nun, hinuhuli yan na pondohan. Yung mga line item expenditures, yun dapat ang unang pinopondohan. At kung meron pang naiiwang pera, saka mo pa lamang pondohan yung unprogrammed appropriations. Pero ano ang ginawa ng ating presidente? February pa lang of the fiscal year ay inuna na niyang pinondahan yung mga unprogrammed appropriations, no? So, palpak ngayon ang ating executive branch. Dito naman sa legislative branch ay makikita naman ninyo, matagal na nilang sinurrender ang kanilang supposedly policy making power. Halimbawa, yung sinasabi nating constitutional power of the purse. Bakit po yung executive ang nagbibigay ng NEP, no? Yung National Expenditure Program? Dapat nga po, naging practice lang yan Pero dapat nga po ang Congress ang gumagawa niyan at sila ang naghihimay-himay. Pero at pangatlo, hindi ka pwedeng maging Senate President o Speaker kung walang basbas ang ating presidente, no? So may problema ang ating legislative branch. Dito naman sa judiciary, si Ombudsman Crispin Remulla mismo ang nagsasabi na ang sabi niya, bantayan natin ang judiciary natin dahil sila mismo ang ating problema, yung mga justices. So, ang sinasabi ko po ay meron tayong problema sa ating institutions dahil yung mga taong nagpapatakbo sa mga institusyon na ito ay problematic. Parehong elective and appointive na mga nagpapatakbo ng ating institusyon ay hindi natin maaasahan. No? Saan ngayon pupunta ang tao? Katulad ngayon, binubunyag namin yung katiwalian. Pero ang sinasabi ni Senator Lacson kaagad ay, konektado yan sa destabilization. Ay, pamumulitika yan. At tinatakot pa niya kami. No? Siyempre, itong mga witnesses na ito, ordinaryong mga Pilipino lamang, meron din silang kaba. Hindi naman sila yung taong walang takot natatakot din sila. At yan ang lagi nilang tinatanong sa akin, Sir, paano kung kasuhan tayo? Di harapin natin, kayo, ano bang plano nyo? Sir, paninindigan namin yung sinabi namin. Pero meron tayong investigador na nananakot mismo sa mga tao na witnesses. Saan po tayo pupunta? Kaya yun yung tinatanong ko Sa ganitong mga sitwasyon, saan natin idudulog ang ating reklamo kung ang nasasangkot ay mga matataas at makapangyarihang opisyal ng gobyerno? Saan po tayo pupunta? Hindi lang sapat na pumunta sa kalsada So yun po ang mabigat na problema na hirap akong sagutin dito sa katanungan na ito kung ano ba ang dapat na contingency plan kung walang mangyari dito sa ating reklamo. Napakahirap pong sagutin. Ito mas mahirap na tanong, Attorney Levy, no? At we hope to elicit from you your honest answer. Is the Philippines a failed state? Palagay ko ay nasa precipice na po tayo ng isang failed state. Nasa precipice, nasa bangin na po tayo, you mean? Yes, malapit na po. And what would it take para maitulak na ang buong bansa at mahulog na nga sa bangin, sa malalim na bangin na bilang isang failed state? Alam niyo po ay nakarinig ako ng mga kwentuhan na ito na nga, no? Ayaw nilang lumabas yung mga pagnanakaw na ito. Lahat ng nagsasabi tungkol sa pagnanakaw ay tinatakot nila. At ang sinasabi nila ay merong isang grupo, yung tinatawag nilang third force, no? Na kung
may mangyari daw kay President Marcos kung he will suffer from permanent disability or resignation or what have you, ay hindi nila ibibigay sa constitutional successor Ay, yung nako. presidency, at yung so-called third force na ito ang aagaw ng gobyerno. At ang sinasabi nila ay we should have a hard reset daw, no? Hard reset. Ano, para makalimutan na natin yung pagnanakaw na ginawa nila. Sa dami ng pera nila, kaya ho talaga nilang pumondo at manggulo kung sakaling magurgurtong si Marcos Jr. at ang constitutional successor, dapat sana ito si VP Sara. Pagka hindi nila ginawa yan, maaari, kasi meron nung silang daming bilyon no. Talaga naman pakawalan nila basta-basta, di ba? Nung tinatanong ko, ano ho ba ang ibig niyong sabihin sa hard reset na yan? Parang magkaroon daw ng isang transition government, transition council. At ang tanong ko ulit ay, sino naman ang mga tao that will comprise the transition government or the transition council? Ito, si mga ganito. Parang nakabasa po ako ng 41 na pangalan doon. Kaya ang sabi ko, ibig nyo bang sabihin, kayo-kayo na lang ang pumili ng mga tao na magpapatakbo ng ating gobyerno without the consent of the majority of the Filipinos? At ang sagot nila wala eh. At ang nakikita ko ay because they have the money, the power, and the military connection to implement their plan, no? Kaya dito po ako nangangamba. Kaya sabi ko nga ay maging vigilant dapat ang ating mga kababayan, at yung plano nilang ibaliwala yung constitution dahil ayaw nila yung constitutional successor. Ay kailangan magtulungan po tayo at magsama-sama so that as a nation we can cling on to that remaining fabric of our constitutional regime para magkaroon pa rin tayo ng rule of law, no? Meron pa rin tayong pinagbabatayan o pinagbabasehan na saligang batas. Dahil yung saligang batas po na yan, it embodies our social contract, no? Between the governed and the governors, no? O yung mga namumuno sa atin. Kung ibaliwala po ninyo yung social contract na yan, it will really lead to chaos and even, God forbids, a civil war. Yun na ho talaga mangyayari dyan. Kung tokwa, sinunod-sunod natin pinaupo itong si Marcos Jr. sa pamahalaan. Sinunod natin ang saligang batas sa nakalipas na 6 na taon. Pagkatapos, noong magugurgur na itong si Marcos Jr., sasabihin nyo, aagawin nyo ang bansa? Kayo ang mga siraulo pala kayo eh. Dahil si VP Sara ang papalit. Ayusin nyo na yung impeachment para kung sakali hindi kayo manggulo para doon sa mga kung sino man ng third force na to, mga walang nga kayo magkakagulo ang Pilipinas pag nagkataon. May nangyari kay Marcos Jr. Worst case scenario, sige na, para sa kanila. Diba? Worst case scenario para sa kanila. May mangyari kay Marcos Jr. Ngayon, ayaw nilang ibigay kay Vice President Sara Duterte. Magkakagulo, yun ang sigurado. Anak ng toko, sundin natin na saligang yun ang atin dito. Sundin natin saligang batas, doon tayo sa rules. Doon tayo sa pinagkasunduan, ibigay natin kay VP Sara dahil para sa siya. Ba't pa siya tinalaga ng 32 million? Pambihirang yan. Di ba? Hindi pwede yun. Third force, doon na magkakagulo sigurado. Kasi ngayon, di natin ginugulo. Di nga tayo nananawagan na pabagsakin tong administrasyon dahil bawal. Bawal yun eh. Hintayin na lang natin matapos ang administrasyon. Saka magkaroon ng eleksyon. Hayaan natin ang taong pumili. Ngayon, may nangyari kay Marcos Jr. Nakalagay sa saligang batas. Ang papalit pangalawang pangulo. Pagka kinuha nyo, magkakagulo. Magkakagulo, mga kabayan. Sigurado magkakagulo. Dito na natin tapusin ang ating reaction video. Baka lalo po magkagulo. As always, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.